Mga kabayan, naghain sina Caloocan City Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ng petisyon for a certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang legalidad ng paglalagay ng 150 bilyong unprogrammed appropriations o UA sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa mga petitioner, layunin ng kanilang petisyon na alisin ang Section 43 ng 2026 GAA at paglalabas ng korte ng temporary restraining order upang mapigilan ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng UA. Sinabi ng mga petitioner na sa UA, ang mga proyekto at programa na walang malinaw na pagkukunan ng pondo para rito na isa umadong paglabag sa konstitusyon at mistulang paglikha ng isang budget within a budget. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, pagmumulan na naman ito ng korupsyon sa gobyerno. Yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba? Tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno, nabaliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Ayon sa mga petitioner, ang UA ay nagsisilbing seryosong banta sa transparency, accountability at balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Sa niratapikahang 2026 National Budget Bill ng Kongreso, ang UA ay nagkakahalaga ng 243.4 bilyon. Binito naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 92.5 bilyon ng naturang halaga. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, ang nalalabing 150.9 bilyon ay patuloy na nagdudulot ng panganib ng unconstitutional release and expenditure. Hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions, na ito ay nagiging source din ng abuso. Nakita natin yan doon sa 2025 budget. Dahil nga ay nagiging libre na kasi yung executive sa nagiging rin yan ng discretionary spending. Ang UA ay maaari lamang mapunduhan kapag may sobrang revenue ang gobyerno o kaya ay nakapangutang para rito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Personal na naghain sa Korte Suprema ng Petition for Certiorari and Prohibition sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Hiniling nila sa kataas-taasang korte na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglalagay ng 150 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kanilang argumento, iginit nilang nagkaroon ng grave abuse of discretion nang makalusot ang unprogrammed appropriations. Hindi raw naaayon sa konstitusyon ang budget na gagastusin nang wala namang malinaw at totoong pinanggagalingan ng pondo. Iniiwasan nga raw yan ng saligang batas. Gusto rin ng mga petitioner na ideklarang null and void ang probisyon para sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng General Appropriations Act. Ang unprogrammed funds ay yung standby items sa budget na wala pang tiyak na mapagkukunan ng pondo. Mapopondohan lang yan kung may sobrang koleksyon ng buwis o kita ang gobyerno o hindi kaya may foreign loan o grants. Unang ipinasa ng Kongreso ang 2026 budget na may 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Tinapyasan ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos. Pero giit ng petitioners, pagmumulan pa rin yan ng korupsyon. Hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions, na ito ay nagiging source din ng abuso. Nakita natin yan doon sa 2025 budget.
dahil nga ay nagiging libre na kasi yung executive sa pag nagiging rin yan ng discretionary spending. Yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba? Tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno, nabaliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Responded sa petisyon ang Senado, Kamara, Department of Budget and Management at si Executive Secretary Ralph Recto. Depensa ng DBM, valid at matagal na raw kinikilala ng Korte Suprema bilang standby funds ang unprogrammed appropriations. Hindi raw ito blank check na pwedeng gastusin anumang oras. Pero tila nakahanap ng kakampi sa Senado ang petitioners kay Senator Erwin Tulfo. Yan ay kahit kabilang siya sa mga pumirma sa BICAM report ng national budget. Naniniwala rin kasi si Tulfo na pwede itong maging ugat ng korupsyon. Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun eh. Matutukso ka eh. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera. Kaya gusto ni Senator Tulfo na gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2027. Sa ngayon, iminungkahi niyang mismong mga taga-kongreso ang mag-check ng mga proyektong mapopondohan ngayong taon. Kailangan masiguro na magpapadala tayo ng tao, sa Senate, sa Congress, doon sa mga lugar na randomly. Piliilan natin. Baka ito, kung talagang doon napupunta yung pera, may project talaga na ganito. Pero sa tingin nyo, wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng Executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung, nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Aimee is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the secretary then, Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni secretary, sunod-sunod kasi yun wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency kagaya ng sunod-sunod na mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, napag-usapan namin yung kasi dati hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Madaling sabihin libre na DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Ano next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan na operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo.
Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public, kaya tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure nila, ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD, hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan eh. Iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na eh, pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang gagawin ngayon.